manalangin. Let's come before the Lord in prayer. Father, we thank you for all that you have shown to us, your means of grace, O God, extended to us. Thank you, Lord. We are not worthy of it, but inarapat niyo po kaming pagkalooban nito. Kahit na po kami ay hindi naging tapat sa inyo, kahit na po kami ay naging suwail sa inyo, kahit na po kami ay matitigas ang ulo, ngunit Panginoon, ikaw ay nag-extend pa rin ng inyong biyaya. Hindi lamang basta-bastang biyaya, kundi napakasaganang biyaya sa amin, Panginoon. Isang patunay na makikita ay ang aming pagkakaisa ngayon dito sa isang lugar na to, sa isang dakong ito, Panginoon. Dako na napakasimple. Ngunit pinag-isa niyo po ang aming isipan, ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, Panginoon, upang ikaw ay aming masamba. Isa po itong pribilehiyo na pinagkaloob niyo sa lahat ng inyong hinirang, na inyong pinili at tinawag at niligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya Panginoon, salamat po. At nananalangin po ako, kung meron man pong kasalanan na nakaluklok sa aming mga puso sa umagang ito, Panginoon, before po kami pumunta sa aming pag-awit at pagsamba sa inyo, Lord, nawa ay patawarin niyo kami. Linisin niyo po ang aming mga puso at kaluluwa. Tanggapin niyo po kami, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Gawin niyo po karapat-dapat ang aming mga pag-awit, ang aming pakikinig, ang aming pakikiisa sa bawat mananampalataya. Gawin niyo po karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Maging napakabangong samyo, aromang napakabango, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya, ang aming pagsamba sa inyo sa umagang ito. Huwag niyo pong pababayaan, ingatan niyo po nawa ang aming mga kapatid na papunta pa lang sa dakong ito, nawa ay tunay na sila'y nagagalak din, na makaisa kami at masamba kayo sa umaga na ito, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Salamat na ikaw po ang aming Diyos, buhay, nakikinig, at sumasagot sa amin. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat niyo sa amin. Salamat sa napakasaganang biyaya na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Nawa, sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, at sa lahat ng araw ng aming buhay, tunay na maipataas namin kayo. Tunay na maging malaki kayo sa aming buhay. Tunay na madakila namin kayo, mapapurihan namin kayo, at maluwalhati kayo sa aming Panginoon. Salamat po. Muli, ikaw po ang rason bakit nandirito po kami. Bakit kami sumasamba. Salamat po muli sa inyo po ang lahat ng kadakilaan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, let's open up our Bible on Psalms 19. And kaya na nakasanayan, salitan po ang ating pagbasa. And sa last verse ay sabay-sabay po tayo. Okay, so, natin po ba ikaw muna.
Psalms 19. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out to all the earth, and their words to the end of the world. Then He has set a tent for the sun. Which comes out like a bridegroom, leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Its rising is from the end of the heavens, and it circuits the end of them, and there is nothing hidden from its view. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey, and to things of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Who can discern these errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, innocent of great transgressions. Together, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. May God bless the reading of His word and Amen. Andito po tayo ngayong umaga, hindi dahil sa sarili po nating lakas, hindi dahil naging mabuti tayo buong linggo, at hindi din dahil deserve natin na tumayo sa presensya ng Diyos. But it is all by His grace that we are here. Siya ang pumilos, Siya ang nagligtas, at Siya ang patuloy na nagbubukas ng ating mga mata sa Kanyang awa. Kahit gaano kalalim ang ating pagkukulang, mas malalim ang kanyang biyaya. Kahit gaano kabigat o pangit ang ating nakaraan, mas makapangyarihan ang ginawa ni Kristo Jesus sa cross. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 20, where sin increased, grace abounded all the more. Isinulat po ito ni Apostle Pablo para ipakita sa atin na habang dumarami ang kasalanan and people's sin become more clear, especially when the law was given, it shows kung gaano kalayo tayo sa kabanalan ng ating Diyos. Mas lalo namang ipinakita ng Diyos ang kasaganaan ng kanyang biyaya na kay Kristo. Hindi para i-encourage ang tao na magkasala, kundi para ipaalala na ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod natin sa batas, kundi sa gawa ni Jesus sa cross. Ipinapakita ni Pablo na kung gaano kalalim ang problema ng kasalanan ng tao, mas higit at mas makapangyarihan ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, habang inaawit natin ang grace greater than our sin, let this be our confession of faith, na ang pag-asa natin, ang ating kapayapaan, at ang ating kalakasan ay wala sa sarili natin, kundi nasa biyaya lamang ng ating Panginoon. Kaya awitin po natin ang ating unang kanta, Grace Greater Than Our Sin. Verse 1. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount upward, there
the sea waves flow, thrilling the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty grace. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Luther is flowing a crimson tide. Wider than snow you may be today. Grace, 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 God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. The Bible says in Psalm 24, verse 3 to 4, who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol. Let this also be our prayer and desire in our hearts, gaya po ng sinabi ni King David sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Let's sing, give us clean hands. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give us clean hands, O God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. We bow our hearts. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Yes, Lord, make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean
clean hands. Oh, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. So give us clean hands, O God. Give us your heart. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. It is Jesus who died on the cross. Kaya mga kapatid, it is only Him who can cleanse us from all our sins. It is Him alone who can pay all our debts. And it is Him alone who can intercede for us to God as our mediator. The Puritan C.P. Charnock said, "The cross of Christ is the only foundation of our peace with God, for in it alone is the righteousness of God revealed." Atin pong awitin ang ating huling kanta, Jesus Paid It All. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's heart and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to pay. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in incomplete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Let's sing again without the instruments. Let's sing Jesus Paid It All. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it
it white as snow. Lord, thank you for your sovereign and sustaining grace that is greater than all our sin. As we continue our journey as Christian pilgrims, may you always remind us that you paid it all on the cross. May we live for you in submission to your will and for the glory of our God. In Christ's name we pray. Amen. Let us now all be seated. Let's bow our head and pray for our giving. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo at papasalamat sa buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Tunay na ikaw lamang po ang dapat na kilalanin, purihin, pasalamatan at kakilain. Dahil ikaw lamang po ang namatay sa cross para sa aming mga kasalanan. Binayaran niyo po ang aming mga kasalanan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong dugo na siyang umagos, na siyang nabuhos. At ang dugong ito, Panginoon, ay very precious. Kaya Lord, salamat po. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay. Salamat sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin at sa kaligtasan na inyong pinagkakaloob pa sa lahat ng wala pa kay Kristo Jesus. Nawa, Panginoon, ay tunay na magalak kayo kahit sa aming mga buhay, sa aming pagbibigay, sa aming mga gagawin, sasabihin, at sa aming mga iniisip. At sa aming pagbibigay ngayon, Panginoon, nawa ikaw ang siyang maging malaki. Siyang tunay na maipataas sa aming kalagitnaan. Dahil ikaw po ang unang nagbigay sa amin. Ito ay isang manifestation lamang ng iyong napakalaking ginawa para sa amin ng mga makasalanan. Tanggapin niyo po kami. Tanggapin niyo rin po ang aming mga dadaling handog sa inyong harapan sa umagang ito. Salamat po. Nawa ay mabless po kayo, magalak kayo, mapapurihan kayo at maluwalhati kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us now give our offering. Sabay-sabay po natin dito sa Bible. Ito ang aking Biblia. Naniniwala ko na ito ay salita ng Diyos, walang labis, walang kulang. Mamahalin ko at susundin ko ang mga ipinag-uutos dito. Sisikapin ko mamuhay sa katotohanan ito at hindi gagawin ang mga ipinagbabawal dito. Para sa aking tunay na kagalakan sa tulong ng banal na Espiritu, tungo sa paglalahad ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus upang maluwalhati ang aking Diyos. Amen. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa sulat po ni Apostol Pablo sa Ephesians. At tayo po ay nasa chapter 5.
verse 25 hanggang 33. Chapter 5, verse 25, verse 33. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her with the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. Just Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Nalangin po tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, sinasamba ka po namin ngayong araw na to. Kayo po napakadakilang Diyos at walang kapantay, na nag-iisang buhay na Diyos, the one true and living God. Kami po'y nagagalak, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon, ng privilege and opportunity na kayo masamba sa araw na to. Hindi po, Panginoon, individually, hindi privately, but collectively and publicly. We worship you together as your people and as your church. Father, as we come to you today and hear your word, we pray, Lord, na nawa ay mag-sink in sa amin, Panginoon, ang mga salita na amin narinig galing sa inyo. And kahit po, Panginoon, sa nabasa namin ngayon, sa sulat ni Apostol Pablo, ito ay tunay na nakatangin sa aming mga puso. Especially to us as fathers and husbands, we should love our wives. We should take care of them, of her. Gaya po ng pag-alaga, pag-iingat at pagmamahal na ipinakita at ginawa po ng aming Panginoong Jesus sa church para sa amin, sa kanyang iglesia. Kaya Panginoon, ay matutunan namin bilang unang-una bilang asawa, husbands, and fathers na magkaroon ng sacrificial love, unconditional love para po sa aming mga asawa at sa aming mga anak. At pangalawa, Panginoon, magkaroon din po kami ng sacrificial and unconditional love para po sa aming iglesia, para po sa aming Panginoong Hesus, na unang nagpakita ng kanyang pag-ibig para sa iglesia. If wives are called and commanded to respect their husbands, to submit to them, then Lord, as a church, as the bride of the Lamb, we are also commanded and called to submit to the Lordship of our Lord Jesus Christ. So Lord, I pray, sana Panginoon, walang balakid, walang hadlang sa aming paglilingkod at sa aming pagsunod sa kalooban ng aming Panginoong Hesus. Naway patuloy naming mahalin, i-embrace, gaya po na nasabi ni Apostle Pablo dito sa kanyang sulat, that we may cherish your word, that we may love your word and your people,
Na kung ano man ang mga divisions, ano man ang mga problema, ano man ang mga conflicts na nangyayari sa buhay namin, ito may personal, ito may very serious matter, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan niyo kami na magpakumbaba, kagaya po ng aming Panginoon Jesus. At makita, Lord, makita natin si Jesus maging saturated sa Ebanghelyo, na siyang nagbubuklod, na siyang nag-iisa sa amin. Ganito po ito lamang po, Panginoon, wala na pong iba nagbubuklod, wala na pong iba ang nagtutulak sa amin para magkaisa kami. Kundi ang Ebanghelyo lamang, ang good news na inyo pong ipinagkatiwala at naging dahilan na kaya kami naligtas sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapatawad ng patuloy sa aming mga kasalanan, sa inyong pag-unawa sa aming mga kakulangan at sa aming mga flaws, sa aming mga pagkukulang, mga katamaran. Oh Lord, tulungan ninyo kami by the work and the help of the Holy Spirit to move us to be more active, hindi passive, kundi active, obedient sa inyong word and submissive sa inyong word. Oh Lord, help us because we cannot do this alone. We need your grace. We need your Spirit to help us to obey faithfully, to serve you without wavering. So Lord, sa aming pakikinig ngayon ng inyong salita, ibayan ninyong bawat isa na hindi mag-create ng kanyang sariling interpretasyon. Pagkos makita namin ang tunay na sinasabi ninyo through your word and according to your word. Bless your people, and nawa ay tunay mag-manifest ang salita ninyo sa aming mga buhay. Ito pa aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us now be seated. Good morning po muli sa atin. Tayo po ay papatuloy sa ating series, book series natin sa Romans. Ang nakagawian kasi natin, no, every first Sunday nagbe-break tayo sa book series natin. So merong mensaheng iba naririnig. But for today, gusto ko munang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Book of Romans, and next Sunday tayo mag-break sa ating book series. Kaya salamat po sa patuloy na pakikiisa at sa inyong pangunawa sa akin. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay released from the bondage of the law. Released from the bondage of the law. At tayo nasa Romans chapter 7 verses 1 to 6. Romans 7, 1 to 6. So, praise God, nasa chapter 7 na tayo. No? Para kailan lang?
So, babasahin ko muna sa aking version, sa English Standard Version. And later on, titignan din natin sa Magandang Balita, Biblia, upang mas lalo pa natin maintindihan. So, Romans chapter 7, if you have your Bible, please buksan po natin ito sa chapter 7. Magsa-start po tayo sa verse 1, mag-end po tayo sa verse 6. Ito po ang kanyang sinasabi. Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions, aroused by the law, were at work in our members to bear fruit for death. But now, we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the law, we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O God. May the Lord add more blessings to the reading of His Word. Sa Magandang Balita, Biblia, ito ang kanya sinasabi. Mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo ng mga nakakaunawa ng batas. Alam ninyo ang isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalunya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon, at mag-asawa man siya ng ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalunya. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Nung tayo namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. So, yan po ang sinasabi ng ating passage ngayon. Kung titingnan natin, babalikan natin in chapter 6, especially sa verse 14, ang sabi doon, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. You are not under law, but under grace. Alam po natin na masyadong inaabuso ng maraming tao ngayon yung verse nito. You're not under the law. You're under grace. At naging passport ito sa marami upang gawin yung kanilang mga sariling
desisyon sa buhay at gawing pananggalang sa kanilang mga pag-uugali. Misinterpreted ang statement na ito upang makahulag po sila sa kanilang obligasyon sa revealed law of God. Ano nga ba ang ibig iparating ni Pablo sa mga mananampalataya? Kasama na tayo ngayon. Nung sinabi niyang, you are not under law. Ano yung gusto niyang iparating at ibig tukuyin? Nung sinabi niyang, you are not under law. Ibig niya bang sabihin na hindi na tayo kailangan mamuhay ng naaayon sa law of God? Ano ba ang law of God? Yun yung dapat malaman natin. At kung pag-aaralan natin ang Old Testament, hindi maaring hindi tayo mamangha sa dignidad at karangalan na ipinagkaloob sa revealed law of God. We will be amazed by the revealed word of God or law of God. No? Tingnan natin yung mga Old Testament na patunay dito. Deuteronomy chapter 6 verse 1 and the following verses. Sabi niya rito, now this is the commandment. Sabihin, the statutes and the rules that the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over to possess it. That you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all His statutes and His commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. Tingnan po ninyo kung paano binigyan ng importansya yung utos ng Diyos, yung commandment ng Diyos, yung statutes ng Diyos, yung kanyang rules. Tignan ninyo, commandments, statutes, rules, yung ginamit ng mga terminology dito. No? At sabi rito, ituro nyo ito. Gawin ninyo ito sa lugar na kung saan ipoposes ninyo. No? At magkaroon kayo ng pagkatakot sa Diyos na inyong, sa Yahweh na inyong Diyos. You and your son and your son's son. Puro son, no? At walang daughter. Kailangan magkaroon kayo ng malaking takot sa law of God. Sabi niya, by keeping all His statutes and His commandments. At alam niyo kung anong promise kapag sinunod natin ito? That your days may be long in the place that you will possess. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sabi rito, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Fear God. Keep His commandments. Isaiah 42 verse 21. The Lord was pleased for His righteousness' sake to magnify His law and make it glorious. The Lord is pleased to magnify His law for His righteousness' sake. And in Psalm 19 verse 7, tutan po natin. Yung ating scripture reading kanina. Psalm 19 verse 7 hanggang 11. Tignan po natin to isa-isa. Sabi niya, the law of the Lord is perfect, reviving the soul, bumubuhay ng kaluluwa. Yung kautusan, yung law of the Lord. The testimony, another term for the law. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord, another term, precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.
And even the fear of the Lord, another term for the law. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. The law of the Lord also warns us. Nagbibigay din siya ng babala. So, sinasabi dito, kailangan natin ng law of the Lord to convert the soul. Kailangan natin ng law of the Lord. Yun nga yung pinipresent natin sa gospel pag nag-share tayo. Kasama yun. Yung law of the Lord. No? Dahil alam natin, na kapag ka na-present natin yung law, makikita ng tao kung gaano siya kasama. At saka niya ma-appreciate yung good news. Right? The law of the Lord ay nagbibigay ng karunungan sa isang payak. Pag sinabing payak, walang kaalaman. Or in English, simple. In other terms, ignorant. Nagbibigay siya ng karunungan. Ang precepts of the Lord ay nagbibigay ng kagalakan. Hindi ba kayo nagagalak dito? Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kagalakan sa atin. Nagbibigay liwanag sa kaisipan. Alam niyo, maraming mga tao ang may mga malaking problema at hindi nila makayanan at ano yung kanilang ginagawa, kinikitil yung kanilang buhay. Pero marami, dahil sa salita ng Diyos, the law of God, the precepts, the testimonies, the commandments, at nung mabasa nila, naliwanagan sila. Kaya ang law of God ay nagbibigay ng liwanag sa kaisipan. Ano pa? Nagpapadalisay ng puso. Ginagawang pure ang ating mga puso. Nagbibigay babala. At sa lahat ng sumusunod dito, mayroong nakalaang dakilang gantimpala. No? Kaya nga, sa ating Bible pledge kanina, ano sinasabi natin? Ito ang ating Biblia. Itinataas natin ito. I just want to emphasize this, no, para sa kaalaman ng mga bago pa lang dito. Bakit meron tayong Bible pledge? Nakikita po rito yung ating pagmamahal sa law of the Lord, sa kanyang salita. Kaya sinasabi natin ito, itinataas natin ito, ang aking Biblia. Naniniwala ako na ito'y salita ng Diyos. Naniniwala ako that this is the law of the Lord. Walang labis, walang kulang. At yung ano yung ating promise, mamahalin ko at susundin ko ang mga ipinag-uutos dito. Ito yung iniutos ni Yahweh na sabi ni Moses sa mga Israelites, sabihan mo sila, teach them to obey my commandments. Mamahalin ko at susundin ko ang mga ipinag-uutos dito. Sisikapin kong mamuhay sa katotohanan nito at hindi gagawin ng mga pinagbabawal dito. Lagi tayong pinaalalahanan yan. No? Para sa ano? Para sa aking tunay na kagalakan. The Word of God, the law of God, the precepts of God, the testimonies of God, the commandments of God, ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Tunay na kagalakan ang ipinagkakaloob nito. Hindi superficial na happiness, kundi isang pure joy ang ipinagkakaloob. Kaya sabi dito sa ating Bible pledge, para sa ating tunay na kagalakan sa tulong ng Banal na Espiritu. Kinikilala natin ang Banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin. Mamaya, malalaman natin na siya ang isa sa mga tumulong sa atin, nagdulot sa atin ng kagalakan tungo sa paglalahad ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, the gospel of our Lord Jesus Christ, upang maluwalhati ang aking Diyos. Amen. Nakikita natin dito yung Trinity, God the Father,
God the Son, and God the Holy Spirit. Nakikita natin dito na nung itinaas natin yung ating Bible, naniniwala tayo sa sola scriptura ng ating authority, final authority of our practice and faith is the Word of God alone. At nakikita natin dito yung Soli Deo Gloria, na ang lahat ng ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos lamang. And then, nalagyan, tinutuldukan natin to ng salitang Amen. Siya nawa. No? Ganyan kadakila ang law of God, ang kanyang precepts, His testimonies, sige, tuloy tayo. Saan ako? Ganyan katakila yung kanyang law, yung kanyang precepts, His testimonies, His commandments, His word. So binibigyan natin ng halaga, yung malaking halaga, yung salita ng Diyos. Kaya nga nung kapanahunan pa ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, maraming mga Hudyo ang talagang sinusunod yung law of God. No? Yung mga Hudyo, sinusunod talaga nila ito. Hanggang ngayon, hindi lang dahil ipinapakita nila yung kabanalan nito na siyang layunin ng Diyos. Yung layunin ng Diyos na makita sa buhay nila yung kabanalan. No? Kaya gano'n na lang yung kanilang pagsunod sa law of God. But masyado naman silang na-overwhelmed sa pagsunod, na ginawa naman nila itong siya na nilang sinamba. Ginawa nilang paraan ng kanilang kaligtasan, yung law. Ito naman yung hindi nilayon or hindi layunin ng Diyos para sa kanila. So he's against that. Kasi ang gusto ng Diyos, ang glory para sa Kanya. Ngunit ang layunin ng Diyos, makita yung kabanalan, yung buhay na may kabanalan sa kanila. Through the law of the Lord. Naging faithful tuloy sila sa law kaysa sa Diyos na siyang nagbigay ng law. So parang yun yung nangyari sa kanila dahil na-overwhelmed sila sa law. Pagsunod nila ng law, yun na rin yung kanilang ginawang way ng kanilang kaligtasan or means ng kanilang kaligtasan. So parang ang nangyari, mas sinamba nila yung law kaysa sa Diyos na nagbigay ng law. Nevertheless, makikita pa rin natin yung kanilang reverence or paggalang at pagpapahalaga sa external at ceremonial aspect ng law. Wala nga lang yung internal and moral na ngayon, yun yung kailangan makita sa atin. Marami din, ito naman yung another extreme. Marami dahil sa kanilang paghahanap ng paraan ng pagiging religious na hindi sila hahadlangan or matatali sa maraming bawal. Alam niyo yun, yung mga naghahanap ng relihiyon na kailangan hindi ako masyadong natatali, hindi maraming bawal. Ito naman yung kanilang ginagawang dahilan, dito sila tumatakbo sa ideya na salvation by grace through faith alone apart from works. Naintindihan pa ba ninyo? Naintindihan pa natin? Ha? Okay lang?
So yun yung kanilang, doon sila tumatakbo. Doon sila sumisilong. Yun yung kanilang hinahanap. Ginagawa nilang dahilan na grace lang. Grace alone, through faith alone. No? Apart from the law. Dito, napifeel nila na wala silang masyadong susunding batas. Doon naman sila ngayon sumisilong. Perfect sa kanila ito para hindi sila mapagbawalan sa kanilang gustong gawin. Sasabihin lang nila, trust God lang. Tiwala lang tayo sa Diyos. And free na tayong gumawa ng kasalanan. Grace lang. Pinatawad na tayo ng Diyos. Pwede na tayong gumawa ng kasalanan. Pero ito ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Of course, hindi. Dili ni siya mao ang kabubuton sa Diyos sa atoan. No? Kaya sa chapter 6 verse 15, sabi ni Paul, ngayon na wala na tayo sa ilalim ng kautusan o ng law at nasa biyaya na tayo ng Diyos, ibig bang sabihin magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? At merong isang sagot diyan na direkta niyang hinindian. Sabi sa Greek, me genueto. God forbid. Sabi niya, hindi mangyayari yon na magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan kahit na wala na tayo sa ilalim ng kautusan at nasa biyaya na tayo ng Diyos. So meaning, yung mga tumatakbo doon sa grace alone, faith alone, apart from works, para hindi sila mapagbawalan, maraming mga bawal na gagawin, nagkakamali na sila doon. At ipinaliwanag ni Pablo sa kanila ang katotohanan dito, na bilang mga mananampalataya ni Kristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan regarding its power of condemnation. We're not under the law with regards to its power to condemn. At dito sa ating passage ngayon, ang pangalawang bahagi ng pagpapaliwanag ni Pablo sa katotohanan na ang mga mananampalataya ni Kristo nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Under grace. We're not under law, but under grace. But meron siyang pagpapaliwanag how important is the law to the Christians, to the believing community, to the church. At dahil dito sa napakalaking paniniwala ni Paul na kailangan pa natin ng law, even if we are not under the law, 8 beses niyang mention ang law dito lang sa passage natin. Verses 1 to 6, kung titignan niyo, basahin niyo kung ilang beses balik yung word na law. 8 times. 8 times. At sa whole chapter 7, 23 times. No? So 23 times, 8 times dito sa ating passage na. Sa passage ngayon, titignan natin ang 4 na mahalagang bagay sa explanation ni Paul. No? May explanation si Paul dito. Titignan natin yung mga pinaninindigan niya. Gusto niyang iparating sa atin ng mga katotohanan. Unang-una dyan, yung katotohanan mismo sa verse 1. Sabi niya, do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives? Do you not know? It's a rhetorical question. Hindi na kailangan ng answer. At ipinapalagay na ni Paul dito na alam nyo. Alam nyo. No? You know the law is binding only on a person as long as he lives. No? Ibig sabihin, alam na ni Pablo na alam ito ng kanyang mga listeners. Tinawag niya pa ng brothers. Di ba? Brothers or brethren. Alam niyo po, pagka tinawag na brother or brethren, meron pong
kasamang puso doon. There's tenderness sa kanyang pananalita. Ngunit hindi ibig sabihin na lumalambot yung kanyang paniniwala at paninindigan about law and grace. Tinawag niyang brothers or brethren yon dahil gusto niya sila, ito, yung paniwalaan niyo. Ito yung katotohanan. Hindi yung pinaninindigan ninyo. This is the truth. Brethren. Kaya ang kanyang katanungan na do you not know, literally, kung titignan natin sa interlinear, ito ay are you ignorant? Parang ganun. Ignorante ka ba? Ignorante ba kayo, mga kapatid? Minsan pagka sinasabi natin ignorante, yung word na ignorante masyadong masyadong harsh. No? Pero ito ang ibig talaga sabihin sa Greek. Hindi yung kagaya kanina na sinabi niya na do you not know, parang malambot pa yun. Do you not know? Ang aktual po na pagkakasabi sa Greek ay are you ignorant? It's something like harsh, no? Tinawag mong kapatid tapos sinabi mo ignorant ka. Huh? So, alam niya na nauunawaan nila ito ng tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya ay nabubuhay. Obvious yun sa kanyang mga kausap ng mga Jews. Alam ng Jew, alam ng mga Hudyo yung batas. Diba? Yun yung kanila sinusunod. Ginagawa na nga nilang Diyos eh. Diba? Sabi natin kanina. Dahil sa pagka-overwhelmed nila, sa pagsunod sa kautusan, yung kautusan na yung kanilang sinusunod, hindi na yung Diyos yung nagbigay ng kautusan. So alam ni Paul, obvious ito sa mga kausap niya mga Hudyo. Alam niya na ito ang katotohanan na hindi pwedeng pasubalian. Hindi applicable ang law sa patay na. So, meron ba kayong narinig na nilitis na patay? Dinala sa korte, patay na. Ito, lilitisin kita. Taas mo yung kanang kamay mo. Tapos patay na. Wala, di ba? Wala tayong nakikitang gano'n. So, binding lang ang law sa buhay na tao, hindi sa patay. At ito ang ipinaglalaban ni Pablo na katotohanan sa verse 1. Pangalawa, ang pagkakatulad, verse 2 and 3. So, nagbigay siya ngayon ng example. Sinabi niya, ito yung katotohanan sa verse 1. Ito yung example. Katulad nito. Parang ginagano niya. Nagbigay si Pablo ng isang example. At ano example na pinabigay niya? Marriage. Marriage. Sabi niya sa verse 2, for a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Now, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, bakit kaya woman lang? Bakit hindi sinama yung man? Bakit hindi sinabi na dito na, for a married man is bound by law? Bakit kaya sa palagay niyo? Sa aking palagay po mga kapatid, kasi ang woman, ang tunay na pakahulugan nito ay church. Kaya ang church, kapag binanggit, her body, ang pronoun ng church is laging her, hindi his. Referring to the church. Naintindihan niyo? Nakuha ninyo? So kaya ito, married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. At bakit marriage? Kasi merong mangyayaring marriage sa mga darating na panahon. Ang kasal, ang bridegroom, ang kasal ni Kristo sa kanyang katawan, which is the church. No? So, sabi niya, pagpatay na yung lalaki, yung kanyang husband,
automatic release na siya from the law of marriage. Simple. Maintindihan kaagad natin lang tayo nasasakop lang ng batas habang siya ay buhay. Habang siya ay buhay. Isang importanteng bagay din dito na nakita ko na bakit marriage yung naging example dahil gusto rin ipakita ni Pablo dito ang ibig sabihin ng salitang married woman. Tignan nyo, married woman. Sa Greek, ang married woman ay hupandros. Hupandros. Ilagay ko ito sa aking sa aking my day. Ewan ko kung nakita niyo my day ko. Hupandros. Nang ibig sabihin ay under a man. Or in other words, in subjection to a man. Or under the power of a man. Kuha na natin, hupandros. Under the authority of the husband or man. Yung babae. Kaya hindi nakakapagtaka na sinabi ni Paul sa Ephesians, wives, submit to your husband. May submission na mangyayari, no? Para sa mga hupandros, married woman. Sa Ephesians 5:22 to 24, ang sabi, wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything. Take note of this word. Submit. Wives, submit to your husbands in everything. In everything, napakahalagang bagay po nito to their husbands. No? Pag sinabing in everything, dito pumapasok yung mga malalaking katanungan na paano, pastor, kung yung mister ko unbeliever tapos ganito ginagawa niya, wala kang magagawa. You have to submit. You still have to submit to your husband. Hintayin mo na lang mamatay siya para hindi ka na matali sa kanya. But, of course, kapag ka inutusan ka naman ng ng husband mo na gumawa ng kasalanan, dun yun, ibang usapan na rin yun. No? Sana naiintindihan natin yan. Meron tayong ibang pag-aaral na gagawin patungkol dyan. But I would just like to explain or make a clarification for this, that ang hupandros, married woman, should always be in submission to her husband. Ang married woman ay bound by law. At ang law na to ay permanent. Ang bonding na to ay permanent, I mean. There is no release while the husband is still living. While the husband is still living. Kaya sa kasal, may vow ang bawat isa na maging faithful hanggang kamatayan. Tama? Merong sinasabi doon, till death do us part. Kamatayan lang makakapaghiwalay sa atin. Marriage is for life. One man, one woman, for life. Kaya kukunin ko na itong pagkakataong ito, igagrab ko na ito upang sabihin sa ating mga youth na kapag ka pumasok kayo sa isang intimate relationship with somebody, siguraduhin ninyo siya na nga yung magiging kasama mo sa buhay hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan. Young people, siya na ba? At kung hindi ka pa sure na siya nga yung sasabihan mo ng I do at till death do us part, makabubuti na huwag ka munang pumasok sa mga ganyang relasyon. Advertisement lang yan. Now, balik tayo sa text. Sabi, but if the husband dies, she is released
from the law. Ngunit kung mamatay na ang husband, release na siya sa law. Free na siya. Completely, totally, absolutely free. Free as in noong single pa siya. Tuwa si Sister Marlene. I'm free. Absolutely free. Matagal na, di ba, Sister Marlene? As free as nung single pa siya. Bound by law to her husband while the husband lives. Released from the law if the husband dies. Ito yung central thought nito. Ito yung katotohanan na ngayon binigyan ng example ni Paul at ang example na ginawa niya ay marriage. At never pong nagturo si Paul dito ng divorce. Wala pong divorce. Wala pong kinalaman ang usapin ng divorce dito. Minsan maraming mga tao gusto nila i-divorce yung kanilang asawa, yung kanilang spouse. Dito sila tumatakbo sa verse na to. But hindi po nagtuturo si Pablo ng divorce dito. Ang itinuturo po ni Pablo dito ay isang simpleng pagpapaliwanag lang. Si Pablo ay simpleng nagpapaliwanag lang patungkol sa katotohanan ng sinasabi sa verse 1. Kaya nga sa verse 3, sabi ni Paul, very clear to, kung makikisama yung babae, yung married woman sa ibang lalaki, habang buhay pa ang kanyang asawa, ano daw nangyayari? Nagkakasala siya ng pangangalunya. Adultery. May tanong, paano po kung bata pa nabalo na? Hindi natin, mga 28, nabalo na. No? Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 5 verse 14. 1 Timothy 5:14. Sabi ni Paul, so I would have younger widows marry, bear children, manage their households, and give the adversary no occasion for slander. Mag-asawa kayo. Magkaroon kayo ng anang anak. At imana inyong panimalay. Aron walay maikaingon, maisulti ang yawa sa atua ng mga magtotoo. Alam niyo po, pagka bata pa nabalo, mayroon minsan nagkakaroon ng kasalanan. Dito, tanggap na. Pagka nabalo, pwedeng na lang, kung sino-sino na lang, or wala nang kasal ulit. Pero ang sabi ni Paul, Mary, magpakasal ka ulit. Sana naiintindihan natin to. So marriage yung kanyang ginawang example. Kapag kapatay na yung husband, free ka na. Ganun din yung sa law. No? So ano mo yung relasyon nito sa mga sinasabi ni Pablo sa mga nagdaang chapters? Tingnan natin yung verse 4 and 5. Ano sinasabi niya? Likewise, so ito na yung connection. No? Ito yung magiging pangatlo. Yung application niya, nakita na natin yung truth, nakita na natin yung example. Now, what is the application? Paano natin i-apply? Sabi niya, likewise, my brothers, in other translation, therefore, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ. You also have died to the law through the body of Christ. Sinasabihan niya dito yung church. Brothers, sabi niya. Saints, sabi niya. Believers, sabi niya. You also have died to the law through the body of Christ so that you may belong to another. Para maging maikasal kayo. Isa-isa pa. You may belong to one another. Kanino? Sabi niya, to Him who has been raised from the dead. Sino to? Jesus Christ. To Him who has been raised from the dead in order that we may bear fruit for God. Verse 5, for while we were living in the flesh, our sinful passions
aroused by the law, we are at work in our members to bear fruit for death. So ito yung pangatlo natin. Application. Sabi niya, likewise, in other translation, therefore, dito nagka-transition si Paul, no? From the truth to example, transitioning to a conclusion or the application. Therefore, sabi niya, ito yung connector doon sa dalawa, sa first 3 verses. Gayon din naman, sabi niya sa magandang balita Biblia, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Dati may contract tayo sa kautusan. May contract tayo, meron tayong vow, meron tayong covenant sa kautusan, sa law. No? Dati yon. Ngayon, nagbago na, namatay na, sabi niya, namatay na kayo sa kautusan. Wala nang kapangyarihan ang kautusan sa inyo. Hindi ba sa chapter 6 sabi, namatay na kayo kasama ni Kristo? Sa chapter 6, naalala niyo pa? Tapos dito sa verse 4, inulit niya ulit, you have died to the law through the body of Christ. Nung mamatay si Kristo sa cross, nung manampalataya ka sa Kanya, nagsisi ka sa iyong kasalanan, nanampalataya ka kay Kristo, kasama Kanyang namatay, inilibing, at kasama Kanyang nire-raised sa resurrection Sunday. No? Kaya patay na rin tayo sa kautusan. Again, sa condemning power of the law. Kaya sa chapter 8, makikita natin dito, there is no condemnation. Sabi niya gano'n. Ang ganda ng chapter 8. There is no condemnation to those who are in what? Christ Jesus. Sabi niya gano'n. Yung writer ng Hebrews is very clear nung sinabi niya, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Hindi na po ulit-ulitin yun. Once and for all. Nung namatay si Kristo, we were sanctified through the offering. We were being set apart. Alam niyo yung sanctification sa Greek is hagiasmos. Alam niyo kung ano? Holy. Yes, we are set apart to be what? To become holy. Gilahita, gilainta, giset apart ta sa Diyos. Para mahimong banal, balaan, holy. May holiness, may Christ-like life. Hebrews 10 verse 10 yun. Sabi niya, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sa pag-o-offer ni Jesus ng kanyang sarili bilang handog, inako niya ng buong buo yung puot, yung sumpa ng kautusan na para sana sa atin. Alam niyo po ang dala ng law? Sumpa, curse. Tayo sana yun. Pero inako ni Jesus Christ. Inako ni Kristo yung sumpa, yung puot ng kautusan na para sana sa atin. Buong buo. Inako niya. Hindi 99%. Kaya nga sa kanta natin kanina, Jesus paid it all. In full. Tetelestai. Paid in full. Alam niyo yun? Alam niyo yung word niya sa cross? Tetelestai. It is finished. I paid it in full. And God accepted the payment. Tayo sana yun. Pero hindi tatanggapin ng Diyos. Kasi imperfect tayo. Unholy tayo. Wicked tayo. Sino lang karapat-dapat? The Lamb of God. Jesus Christ, the perfect one. The Holy One. The good and righteous Lamb of God.
Pinalaya niya tayo mula sa source ng condemnation. At ano ang source ng condemnation? Yung law. Yung law ang source of condemnation. Hindi natin kayang tuparin ang law dahil hindi tayo perfect. Siya lang ang perfect. Tayo hindi. Hindi natin kayang tuparin ang law dahil ito ay holy, ang law ay holy, tayo hindi. Pakinggan nyo. Hindi natin kayang tuparin ang law because the law is perfect. And we are not perfect. Hindi natin kayang tuparin ang law because the law is holy. And we are unholy. Hindi natin kayang tuparin ang law because the law is just. And we are unjust. Hindi natin kayang tuparin ang law because the law is good. At tayo ay bad. But praise be to God. He gave us His Son, Jesus Christ. Kaya sabi sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Isipin mo yun? Sino pa? Si Kristo. Ito yung hindi maintindihan ng ibang maraming grupo. Sabi nila, bakit sinumpa ng Diyos si Kristo anak niya ng marasal? Ganun ba ka-terror yung ano niya? Yes. Kasi hindi naman dapat si Kristo yun eh. Dapat tayo. Sinumpa tayo. Dapat tayo nakahang sa tree. Kasumpa-sumpa tayo. Pero inako nga ni Kristo yun buong-buo. Kaya boldly nasabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I love this verse, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Wow. Hindi ka ba na ano doon? Hindi ka ba na-move doon sa verse na yun? Ha? We now belong to another master, to Him who was raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. Nung nasa pamumuno pa tayo ng kautusan, alipid pa tayo ng kautusan, hindi tayo makapamunga. Ang bunga na, yes, may bunga tayo, pero bad. Alam niyo yung bad fruit? Alam niyo yung bad fruit? Kadalasan sa mangga ito nakikita, kaya sa bayabas nakikita ko, yung bad fruit na mangga or guava, nahuhulog. Hindi napapakinabangan. Tama? No? Ganun tayo. Nung nasa pamumuno pa tayo ng kautusan, alipin pa tayo ng kautusan, hindi tayo makapamunga ng maganda, walang bunga sa atin na maganda, kaya we are under condemnation. Noon, wala pa tayo kay Kristo noon. Remember, sabi ni Jesus sa John chapter 15, I am the vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, sabi niya, it takes away. Then he goes on further, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine. Whoever abides in me, sa vine, which is Jesus Christ, and I in Him. Ibig contact talaga. Meron talaga silang relationship. Merong hindi napuputol na relasyon. Whoever abides in me and I in Him, it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing.
Apart from me. Tingnan din natin. Sabi ni Charles Hughes, as far as we are concerned, redemption is in order to produce holiness. Redemption should produce holiness. We are delivered from the law that we may be united to Christ. And we are united to Christ that we may bring forth fruit unto God. So may result po yung pagiging Kristiyano mo. Dapat nagpapakita ng alin? Ng bunga. Anong bunga? Good fruit. Much fruit. Much good fruit. Maraming magagandang bunga ang dapat na nakikita sa iyo kung ikaw ay totoong na kay Kristo na. Sa verse 5, ang ating passage, dahil nasa flesh pa tayo, ibig sabihin, nasa lumang pamumuhay pa tayo noon. Nasa likas na pagkatao pa, sabi ng Tagalog version. Puro, at dahil nasa likas na pagkatao pa, puro masasamang gawa lamang o masasamang bunga lamang pagnanasa ang naghahari sa ating katawan. No? Kaya ang bunga o mga ginagawa natin noon ay mga bagay na hahantong sa saan? Death, kamatayan. The law stimulates sin. Pero noon yun. I pray ngayon hindi na. Sana makasabi tayo lahat ng amen. Namatay na tayo at inilibing kasama ni Kristo, kaya bago na ang buhay natin. We now love righteousness and holiness and obedience. Righteousness, holiness, and obedience. Yun na yung pumupuno sa puso natin. Yun na yung gusto nating mangyari. Yun na yung gusto nating gawin. Yun na yung bunga natin. We love righteousness, holiness, and obedience. At namumunga na tayo ng ganon. Nagiging fruitful na tayo. May mga changes na nakikita sa buhay natin. Sa attitude. Sa actions. Hindi may katabi mo. Pwede ba? Attitude, actions, may pagbabago. Because we are now released from the bondage of the law in terms of its condemnation. At ito yung pang-apat, verse 6. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Ano sinasabi ni Pablo dito? Ito na ngayon. Ito ka na. Ito na tayo ngayon. Ayun na ni Paul yung sinasabi ng verses 4 to 5. This is the affirmation. Yes. Ganito ako. Sabihin mo sa sarili mo ngayon. Ganito na ako. Bago na ako. Ngayon malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umaalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Sabi ng magandang balita, Biblia or ang salita ng Diyos. Same law, sabi niya, ulitin ko verse 6, but now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Yung way ang nabago, but there is still the same law. Same law, ngunit sa unang pagkakataon, pagkatapos tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, magagawa na natin itong law na to. Saan? Through our transformed hearts. Noon, pinipilit natin gawin pero hindi natin magawa. Yun yung mga Israelites. But because of the grace of God, dito na.
sa puso natin. Kaya na natin siyang gawin. Kaya nga, ang sabi sa Matthew 5, tumingin ka lang, di ba? Ganun na. Magalit ka lang, ganun na. So dito, kaya nang gawin yung law. Pwede ka nang hindi magalit. Mahalin mo na yung kaaway mo. Diba? Magagawa na natin sa puso natin because with the grace of God, He transformed our hearts. Nag-create siya ng bagong heart. The heart of stone, pinalitan niya ng heart na malaman. Pwedeng tamnan ng kanyang salita at ang kanyang salita na itanim sa ating mga pusong nilaman. Kabunok, sabi ng Cebuano, mamunga. At kaya na natin sundin ang law. A true, transformed, and reformed heart. Sino nagbigay? Sabi ko kanina, balikan natin. Sabi ko kanina yung banal na Espiritu. Sino nagbigay? Ang banal na Espiritu. Sabi ni Yahweh sa mga Israelites, I will put my law in their hearts. Yeah? I will put my law in their hearts. Pwede din ba sa atin yan? Yes. And then sabi niya, I will put the fear, kapag nandun na ang law sa puso ng kanyang mga hinirang, sabi niya, I will put the fear of me in their hearts that they may not turn away from me. Lagi na may takot. Pero diverted yung fear natin sa Diyos. Sa Kanya tayo nagbibigay. Sa Kanya tayo merong reverence, fear, respect. You know, have the law of God inside of you. You have the law of God inside of you. Engraved in your heart. Nakasulat sa iyong puso. At ito ay dahil sa banal na Espiritu na nasa iyo. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ano yung kanta na yan? 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Tapos na ang paghahari ng law sa buhay natin. Patay na tayo nang mamatay si Kristo. Law has been satisfied. Sinong nag-satisfy ng law? Yes. Ang perfect, ang holy, ang just and good na si Jesus Christ. Hindi na tayo under condemnation by the law, but we are still under obligation to the law in the newness of the Spirit that comes from a transformed heart. We are not, ulitin ko, we are not under condemnation by the law, but we are still under obligation to the law, yung moral law. Huh? In the newness of the Spirit that comes from a transformed heart. And sanctification comes as we hear, understand, and obey the law. When we hear the law, when we understand the law, and when we obey the law, we are being set apart to a holy life. 1 John chapter 2 verse 3 says, by this we know that we have come to know Him, God, if we keep His commandments. If we keep His commandments. In John 14 verse 15, alam ko mayroong nag-memory verse dito, if you love me, ano sabi niya? You will keep
my commandments. So, keep God's commandments. Yun lang po ang tanging paraan. The law, it cannot condemn us anymore. But we are obliged to God's moral law hanggang ngayon. Let's pray. Father, thank you that we have been taught by your word today. Tinuruan niyo po kami, Panginoon, regarding law and grace. At kami nagpapasalamat na hindi na kami alipin ng kautusan ngayon dahil kami ay namatay na at inilibing ng kasama ng aming Panginoon Kristo. Siya na ngayon ang aming bagong master. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin kahit na kami hindi karapat-dapat. At naway tulungan niyo po kami na maging obedient sa inyong salita. Mahalin ito at katulad ng salmista ay masabi namin ng taos sa aming mga puso, oh, how I love your law. Oh, how I love your law. Sanctify us by your word, O God. At naway maging kagamit-gamit kami sa inyong ministry, sa body of Christ, sa lokal na iglesia ng Sola Fide. Na sa gayon ay makapagdala kami ng kadakilaan, karangalan, kaluwalhatian sa inyo. Sa pangalan ni Kristo. Amen. 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 Let us now prepare our hearts para po sa ating communion. At habang kinakanta po natin ang ating communion song, magkaroon po tayo ng simpleng pagbabalik tanaw sa ating buhay. Sino ba tayo noon? At kung totoo na ikaw nga ay nag-repent na, nag-repent ka na sa iyong mga kasalanan, and you have trusted our Lord Jesus Christ as your Master and Savior. Kung totoo ito sa buhay mo, hindi wala na makakahadlang sa iyo para mag-partake sa Lord's table. Wala na yung makapugong. Kung tinuod ka nga naluwas, kabalutaan na. Kita o ang Diyos may nasayod sa atong kasing-kasing. Kung tinuod na naghinulsulta sa atong sala, gitalikdan nato atong mga sala, ug nituot ta kang Kristo, misalig ta sa iyahan at from now on, Jesus Christ, ikaw na ang akong master. Kung tinuod na sa ato ang mga kasing-kasing, walay rason na dili ka nag-partake sa Lord's table. But, if not, kung dili ka pa sigurado, higala ayaw sa pag-partake sa bread and cup. Kaya kung judgment ang hitabo sa inyo ha, if you will take this flippantly and irreverently. So be sure sa inyong kaugalingan. Be sure that you are saved. If you are saved, sabi ko kanina, wala ay rason, dili ka mapugnan, ikaw yun. Mag-partake yun ka sa bread and cup. Pero kung dili pa, then refrain. So as we sing our communion song, sa imong kasing-kasing, pwede ka ron. Pwede ka karon maluwas. Salvation is not tomorrow. Salvation is not dili para sa sulod na adlaw. Ang kaluwasan karon, ingon siya. Now is the time of salvation.
Even silently, dili ka pareha sa uban nga nagapangita og kining evidence of salvation na doon na tayo kinahanglan himuon. No. Salvation is instant. Pwede kay save sa Dios karon dayon. Repent. Ug ang iyahang kuman, repent, believe the gospel. Believe in Christ Jesus. Pwede ka niya luwason karon. Pwede ka mag-partake. Kung ikaw luwas na, pwede ka mag-partake sa bread and cup. So let us sing our communion song. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us. And we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ, torn for you. Eat and remember the ones that heal the death that brings us life, pay the price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, He drank Death's cup that all may enter in to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the King. And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again and will join in the feast of heaven around the table of the King. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso iyon
at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Panginoon, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagpartake ng bread and cup na ito. You've searched and you've known our hearts, O God. Alam niyo po kung sino sa amin ang totoong sa inyo. Kaya Panginoon, salamat po at tinuruan niyo kami to remember all the things na ginawa ng aming Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. To remember all these things, O God, gagawin po namin ngayon. Nawa ay maluwalhati kayo, maparangalan namin kayo. Nawa ay totoong mangyari din sa aming mga buhay na tunay na maramdaman at makita namin ang inyong paghihirap sa cross. Sa gayon ang aming mga buhay ay tunay na mabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa amin. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa pagtanggap sa amin. Salamat ay sa itong pribilehiyong may papakita namin, maranasan namin, alalahanin kayo muli sa inyong ginawang sakripisyo para sa amin. Ikaw po mapataas, maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, ministering to the saints, we give you this bread and this cup. Excited sa pagpulot-pulot. No.
Tayo po tumayo. Pataas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon si Kristo. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Everybody say, Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. God bless us all. Magandang tanghali po.